Mga kabayan, nagbigay ng reaksyon si former COA, COMELEC Commissioner Attorney Ruben Aguanzon matapos mag-viral sa social media ang isang meme na nagpapakita ng halos magkaparehong pose, kasuotan at estilo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kilalang anime character na si Lupin III mula sa seryeng Lupin III. Sa kumakalat na larawan online, makikita ang Pangulo na nakasuot ng fedora hat, salamin, coat at pulang scarf habang naglalakad, isang porma na ikinumpara ng ilang netizen sa karakter ni Lupin III, isang sikat na fictional gentleman thief sa Japanese pop culture. Katabi ng larawan ng Pangulo ang ilang ilustrasyon ng anime karakter na halos kapareho ng postura at outfit. Dahil sa pagkakahawig ng dalawang imahe, mabilis itong kumalat sa social media at naging paksa sa iba't ibang komento at meme. Isa sa mga nagbigay ng reaksyon ay si Guanzon na nagbiro tungkol sa pagkakahawig ng dalawang larawan. Aniya, sabi ko na napanood ko na ito dati. Samantala, binatikos naman ng ilang netizen ang naging pagbiyahe ni PBBM sa New York, USA. Matatandaan na sinabi ni PBBM na walang masakyan at walang biyahe ang mga eroplano para makauwi ang mga OFW na apektado ng gyera sa gitnang silangan. At dapat aniya ay magtipid sa pagbiyahe ang mga opisyal ng gobyerno para makatipid bunsod na rin ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Pero bakit pormado siya na nakabiyahe papuntang Amerika? Naka-private jet ba ang presidente? Ayun na sinasabi ni Big Boy dito sa balita, confirm po natin yan. Baka naman kasi hindi, baka naman naka-commercial flight kasi nga sinasabi niya magtipid ang lahat. Tapos bakit naman siya magpa-private plane? Di parang kinain niya yung mga sinabi niya na magtipid tayo kasi mas magastos ang private plane. Ito, nakakulay, meron siyang balabal Oo, ang taray ng outfit, di ba? Nakakulay, Parang kakanta sa Broadway ang Pangulong Marcos Jr. Nakapula yan. Oo. So, Kita mo yung outfit? Tsaka dito kasi walang salubong, ha? At sana nga pakinggan kayo ni Donald. Oo. Ronald McDonald? Sana nga pakinggan kayo ni Donald. Malay mo naman, pakinggan siya. Malay nyo naman, pagbalik ng Pangulong Marcos Jr. dito sa Pilipinas, meron na siyang solusyon sa sakit ng ulo natin sa taas ng presyo ng krudo. Malay nyo. Malay nyo, pagbalik. Baka sabihin sa kanya ni Donald, who you? Ito ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin, ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Dumating na sa New York City, USA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa serye ng mga engagement para sa United Nations. Ligtas na lumapag ang presidential plane na sinasakyan ni PBBM sa Newark Liberty International Airport 2:49 p.m. local time doon. Sa kanyang 2 araw na pagbisita, nakatakdang magsalita ang Pangulo sa special session ng United Nations General Assembly o UNGA. Sa talumpati, inaasahang mananawagan siya ng pagbabalik sa negosasyon at diplomatikong pag-uusap kaugnay ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Kasama rin sa agenda ng Pangulo ang pagdalo sa pagbubukas ng 70th session ng Commission on the Status of Women o CSW, kung saan itatampok ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng karapatan at pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan. Inaasahan din na gagamitin ng Pangulo ang pagbisita upang humingi ng suporta sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Dadalo ang Pangulo sa United Nations General Assembly at ikakampanyang bigyan ng non-permanent seat ang Pilipinas sa UN Security Council. Mula sa New York sa Amerika, may Express report si Maricel Halili.
Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumu-question din sa timing ng pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security Council? Sagot siya ng palasyo. Yun po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Per region, ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, importante ang posisyong itong ikakampanya ni Pangulong Marcos dahil bukod sa Middle East conflict, nariyan pa rin ang problema natin sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses daw ang Pilipinas kapag naging kasapi tayo sa 10 bansang may non-permanent seat sa UN Security Council. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Pero hindi pa rin maikakaila na tiyempo ang working visit ni PBBM sa gitna ng paglobo ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ayon kay Yuse Castro, kumikilos na ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw ang DOE ng show cause order sa 54 na gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo kahit hindi pa dapat. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po, ang sabi po ng Pangulo, magtulungan tayo. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East, ito ang sagot ng Malacanang. Siguro at diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. 52.8 billion pesos ang ipinapanukalang supplemental budget o dagdag pondo ni Senator Risa Hontiveros para nga sa mga sektor na pinaka-naapektuhan nitong patuloy na gera sa gitnang silangan. Maari daw sana na paghatian yang halaga na yan ng transportation sector, gayon din ng agriculture sector. Pero yung pinakamalaki sanang bahagi niyan, yung halagang 38 billion pesos, gusto ni Senator Hontiveros ilagay doon sa repatriation at reintegration ng mga OFWs at mga Pinoy mula sa Middle East na gustong umuwi dito sa Pilipinas sa gitna nga ng tensyon na yan sa Middle East. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Risa Hontiveros. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost at sa OFW sector kung lalala ang sitwasyon. Mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs, kaya aabot ang kailangan na pondo sa 38 billion pesos.
Jiggy, kung maaalala mo noong nakaraang linggo sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee, sinabi na doon ng Department of Migrant Workers na kakailanganin talaga nila ng dagdag pondo, lalo na pag tumagal pa itong gera na ito, dahil sa kasalukuyang natitirang pondo na meron sila, ang kaya na lang nilang makiter for repatriation ay more than 10,000 na mga Pilipino na nasa Middle East. Alam naman natin, nasa 2.4 million yung dami ng mga Pinoy sa buong rehiyon na yan, at hindi pa nga natin alam kung gaano karami pa sa kanila yung magpaparepatriate. So, kasi per person, Jiggy, ang sinasabi ng DMW, nasa 150,000 pesos yung ginagastos nila per person na uuwi mula sa Middle East hanggang dito sa Pilipinas. So, makukulangan talaga yan kapag dadami pa yung mga kababayan natin na gugustuhin magpa-repatriate o bumalik dito sa ating bansa. Habang, Jiggy, yung Department of Agriculture at Department of Transportation naghahanda naman na para sa fuel subsidy para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda.